Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kung pwede lang, hindi po bumaha sa inyo yung mga lugar na mababa lang. No? Sana po wala pong mga nasirang gamit. No? Ako po ay ah, taga San Fernando, Pampanga. Lumaki po ako doon pero mula nag-asawa ay dito na ako sa QC. Talagang mahirap po. Bagamat ang mami ko, daddy ko, ang nag-aakyat ng mga gamit namin. Talagang nakakulong lang kami sa kwarto po. Buti na lang may second floor. Doon po kami kakain, ganyan. Medyo mahirap po, lalo na sa Pampanga. May kasabihan po, no, yung palaka. Oh. Pag umihilang, parang ganun po, uulan lang ng ilang araw na tuloy-tuloy, sunod-sunod, baha na po talaga. Tapos hindi pa kagad nawawala yung baha kahit wala na pong ulan. Ganyan po. Lumaki akong ganyan na ah, nagbabangka pa po kami, kaya marunong po ako magsagwan. Yun po, sana okay po kayo dyan. Ako nga po pala si Eva Kerubin. Ang ating FDK for today is 1 John chapter 4 verses 7 to 11 ngayong Tuesday, August 11, 2026 po. Akin pong babasahin sa Tagalog. 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak sa mundo, upang tayo mabuhay sa pamagitan niya. And then 10, ito ang pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak bilang handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, 11. Kung ganoon kadakila ang pag-ibig na Diyos sa atin, dapat din tayong magmamahalan. Purihin ang kanyang salita. So, nung panahon namin, kung meron kaming slam book. Kung panahon ng anak ko si Christiana, sabi niya, autograph. Diba, define love, diba? Define love and then love is kind, ganon. Who is your crush, mga ganyan. What is your favorite color, favorite subject, favorite movie, no? Kayo po, anong definition niyo sa love? And then, sino si God? Who is God? God is, pag pinadefine po sa inyo, for sure, God is love po, sigurado ang isasagot nyo, no? God is almighty. God is powerful. And then, our Abba Father. So, yesterday po, alam ko po nag-send si Ate Bing ng sa group chat namin, no? Kung saan makikita yung definition at mga definition, anong verse sa makikita sa Bible about God, who is God. Makikita niyo po doon, ang dami ng description ni God. Character pala po. Ayun po. Ano po ba ang, di po ba may Greek word na love na ginagamit po sa Bible? At 4 po yun. Ano po yung, nung last Sunday nabanggit po yun ni Pastor Odi. Yung 4 na po na klase ng love, pero sabi 9 yun, pero 4 po yung mas nagagamit po. Yung eros, yung romantic love, and philia, friendship love, storge, family love, and agape, unconditional sacrificial love. Ito po, this is God's love.
Ano po ang meaning ng agape? 'Di ba po ang conditional love, walang kondisyong pag-ibig, pag-ibig na nagsasakripisyo, pag-ibig na tulad ng sa Diyos. So, ang katangian po ng agape sa 1 Corinthians 13:4-7 na sabi po ang agape ay matyaga at magandang loob, hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi nagtatanim ng sama ng loob, laging nagtatanggol, nagtitiwala, umaasa, nagtitiis. Ang pinaka magandang halimbawa ng agape po, ang Diyos sa First John 4:8 kanina po. Ang Diyos ay pag-ibig. And then isa pa pong halimbawa, si Jesus sa krus, Romans 5:8. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. So, inibig tayo ni Jesus kahit hindi pa tayo mabait. Kahit kaaway pa tayo ng Diyos noon. So, ang verse 7 po, ang sabi po ay, ang tunay na pag-ibig ay galing mismo sa Diyos. Kapag marunong tayong magmahal, patunay yun na anak tayo ng Diyos at kilala natin siya. Hindi lang basta mabait, dapat galing sa Diyos yung pagmamahal natin. Halimbawa, pinipili mong patawarin yung kaibigan na nanira sa'yo, kaya yung madalas mambuli sa'yo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nakita mo si Kristo sa kanya. Tumutulong ka sa kapitbahay kahit pagod ka na. Noon, nagkaproblema po ako sa anak ko. Hindi ko po alam anong gagawin ko. Pero ang sagot, love, love of God. Kaya po yun, naging magaan po ang pakiramdam ko at naging close pa po kami ng anak ko. Nasa verse 8, seryosong warning ito. Kung walang pag-ibig sa puso natin, hindi natin talaga kilala ang Diyos kasi ang mismong likas ng Diyos ay pag-ibig. Check po natin ang ating mga puso. Mapagmahal ba ako o mapaghusga? Madamot? Halimbawa, nagsisimba ka pero marites sa church. Nagsiserve ka pero galit ka sa kapatid mo. Sabi ni John, may mali doon. And sa verse 9, dito pinakita ng Diyos kung gaano siya nagmamahal. Hindi lang sa salita, pinadala niya si Jesus para mabuhay tayo. Tanong nga last Sunday, paano kung hindi nagkatawang tao si Jesus Christ? Ano na po tayo? Ang sagot nga ni Jeff, walang kaligtasan, di po tayo ligtas. So, ang pag-ibig ay nagsasakripisyo, katulad ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Hindi puro I love you lang. Halimbawa, si Jesus, iniwan ang langit para sa atin. Sa bahay yung nanay na puyat para alagaan ng may sakit na anak. Yun yung larawan ng pag-ibig na nagsasakripisyo. Verse 10, baliktad na iniisip ng mundo. Hindi tayo nauna umibig sa Diyos. Siya muna. At ang patunay, pinadala niya si Jesus para mamatay para sa kasalanan natin. Huwag tayong magpakabait para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na tayo bago pa tayo nagbago. Parang magulang na mahal pa rin anak kahit nagkamali. Lalo na si Jesus Christ namatay para sa atin habang makasalanan pa tayo. Romans 5:8. And then sa verse 11 po, dahil sobrang laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat ganun din tayo sa isa't isa. Kung ginawa niya para sa akin, dapat gawin ko rin sa iba. Kabutihan po. Kahit, ayun, yung ginawa ni God sa atin, binigay niya yung bugtong niyang anak para tayo po ay maligtas. Ang pag-ibig sa Diyos ay katulad ng pag-ibig sa kapwa, hindi pwedeng hiwalay.
Pinatawad ka ng Diyos sa malaking utang mo. Ngayon, dapat matuto ka rin magpatawad sa maliit na pagkakamali sa kapwa nakagawa sa iyo. Kunwari po, asawa, nagkamali sa inyo, matuto po tayong magpatawad. At napakasarap po na pakiramdam na nagpatawad po tayo. Dahil yun naman po yung turo sa atin ng ating Diyos Ama. Binigyan ka ng Diyos, dapat marunong ka rin mag-share ng blessings. So, yun po. Sana may natutunan po kayo. Basta po, kung meron mang kayong, ang sagot ng po doon ay ang pag-ibig ng Diyos. Unang-una po yan, kung meron tayong mga problema na, syempre magpe-pray po tayo. Pero kadalasan po, ang sagot ay ang kanyang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Lord God, our Abba Father, ang aming mapagmahal na Ama. Salamat po sa inyong pag-ibig. Lord God, ingatan niyo po kami. Lord God, sana po wala pong nasaktan dito sa bagyo ito, Lord God. Ilayo niyo po kami sa sakit, Lord God. I-bless niyo po kami lahat at gabayan at protektahan, Lord God. Lahat ng ito, Lord God, ibinabalik namin ng mataas na papuri at mataas na pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good night po. Ingat po.